Nako, lagot na. Matindi to. Claire kumanta sa paglipad. FPRRD, Marcos at Boying may secret deal sa ICC. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Tingnan nyo, ito, aasarin ko talaga kayo mga Pilipino. Ha? Tingnan nyo sa boses pa lang. Ayan, syempre bago natin simulan ang video ito, nais kong magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre, suportahan natin yan si Coach Oli, mga katunay. Ipagpatuloy natin. O, pakinggan nyo, anong sabi ni Marcos? Ayan. We will not lift a finger. O, ito, pakinggan nyo. Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na binayaran ng Office of the President ang private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, binayaran pa. Binayaran, kinumpirma, binayaran yung private jet o private plane na pinagsakyan kay PRRD. So dito lumalabas sa hula na kayo pa mismo, kayo pa mismo ang pumondo, kayo pa mismo ang nagbayad sa plane kung saan isasakay si PRRD. So parang dito malinaw parang binenta nyo na si PRRD dito sa usaping to. 'Di ba? Kasi kung gusto siyang kunin ng ICC, sinasabi nyo nga kaya nyo sinundo si PRRD kasi gusto niya siyang kunin ng ICC. Gusto siya dakpin ng ICC. May warrant yung ICC sa kanya. Bakit? Hindi ba kayang mag-provide ng private plane o aeroplano yung ICC o masasakyan ni PRRD? Hindi kayang mag-provide ng ICC para gamitin? 'Di ba? Na aeroplano? Bakit kailangan sa inyo pa manggaling? 'Di ba? Unang-una, wala na tayong jurisdiction sa ICC. Wala na kayong pakialam sa ICC, pinagmamalaki nyo yan pinagmamayabang nyo. Ngayon, kayo pa mismo ang nagbayad sa eroplanong sasakyan ni PRRD papuntang ICC. Kayo pa mismo ang nagbayad doon sa eroplanong sinakyan niya. Parang pinakita nyo rito kung paano nyo siya nilaglag. 'Di ba? Kung walang sasakyan yung ICC, bakit nyo susuportahan? Kung walang pagsasakyan kay Tatay Digong yung ICC, bakit nyo susuportahan? Bakit yung sariling eroplano pa ng Pilipinas yung gagamitin nyo? Diba? Bakit yung sarili nyo pa kahit sabihin yung private plane nyo yan O ginagamit ng Malacanang, ginagamit ng gobyerno yung plane na yan? Hindi. Bakit kayo ang magpro-provide? Sila ang may kailangan kay PRRD. Diba? Kaya lumalabas na ganito. Kaya maraming naghihimutok sa inyo, maraming nagagalit. Dahil parang kayo mismo ang naging dahilan at kayo mismo ang may gustong-gusto na si PRRD ay dalin sa dahig. Dalin sa ICC. Diba? Anong Office of the President yung sinakyan ni Tatay Digo? Anong ibig sabihin nun? Di pera ng taong bayan. Opisina ni Marcos nagbayad sa jet. Akala ko ba hindi ka magpipinger, Marcos? You will not lift a finger. Akala ko ba hindi sila dapat kumontak sa kahit na anong ahensya? Wala silang soberanya rito. It's a threat to our jurisdiction. Anong nangyari? Ngayon magagalit kayo pag tinawag kayong budol. Kontakin mo, sila pa yung nag-provide mismo. Pinoko nyo taong bayan. Lantaran binudol nyo taong... Pera pa ng para nyo kaming ginisa sa sarili naming mantika. Niloko nyo na kami. Pera pa ng taong bayan ginamit nyo. Di magpipinger. Patungong dahig sa The Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, bahagi lamang ito ng kumpletong kooperasyon ng gobyerno sa sinagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Kumpleto? Nagpapalusot ka pa! Ito'y kooperasyon. Nakala kung hindi ka... Kooperasyon. Paano mo masasabing kooperasyon kung sinasabi ng ICC na hindi naman sila yung may pasimuno niyan? Nilalabas nga ng ICC yung sarili nila Di ba may mga lumabas na videong ganon na hindi naman daw sila ang kumontak dito. Ang kumontak sa kanila, kayo. Di ba? Kayo ang nakipag-usap sa kanila. Kaya ganyan. Kaya nga sinasabi natin dito, kung sila yung kumontak sa inyo para dakpin si PRRD,
Sila yung magpro-provide ng service na sasakyan ni PRRD, hindi kayo. Di ba? Ika nga ganito merong kriminal na huhulihin yung mga pulis. Yung mga pulis may mobile yan. May mobile na ginagamit yan pag may dadakpin yan. So ibig sabihin kapag may suspect silang dadakipin, ang gagawin ng mga pulis, hindi nila isasakay yun sa mobile nila. Bagkos, aarkila sila ng tricycle para doon isakay yung suspect. Diba? Ganon. Parang, aarkila kami ng Grab. Doon namin isasakay yung suspect. Grab car. Tapos dadalhin namin sa presinto. Parang ganon ba yon? Sila yung manghuhuli, tapos hindi sila makakapag-provide ng sasakyan ng suspect. Diba? Diba? Kapag nanghuhuli ang pulis, may daladalang mobile yan. Diba? May sasakyang dinadala yan. Bakit yung ICC? Ganun ba kahirap yung ICC? Hindi sila makapag-provide? Sinabi ng ICC sa inyo, oy, dalhin nyo si PRRD dito. Ihatid ninyo. Dalhin ninyo dito sa The Hague. Diba? Kayo ang gumastos. Parang ganon ang sinabi sa inyo ng ICC. Di nasa inyo pala. Nasa inyo pala ang pagkakataon para hindi madala si PRRD doon. Diba? Kung ganon, kung sa inyo lang din manggagaling yung service ni PRRD. Diba? Nasa sa inyo yung desisyon. Kasi parang kayo na mismo yung kumilos Kapwa Pilipino ni PRRD ang kumilos para madala siya sa The Hague. Diba? Kung walang na-provide ang ICC na sasakyan niya o walang na-provide na kahit ano yung ICC, pwede nyo siyang hindi ipadala sa The Hague. Pwera na lang kung mismong ICC mismo ang nagpadala ng service nila dyan. Bakit kayo gagastos? Diba? So parang ang nangyari, kayong may gusto. Hindi yung ICC. Ay, nako. Pakiki-cooperate ngayon. Ito kasama sa kooperasyon. Ay, loko. Niloloko nyo kami. Mr. Finger, niloloko nyo kami. Hindi naman nagbigay ng eksaktong halaga ang palace official. Hindi magbibigay yan. Huwag na natin pag-usapan yung halaga. Ang pag-usapan natin dito ay kayo mismo ang nag-provide kung saan isasakay si PRRD. Di ba? Kahit naman magbigay yan, papaniwalaan ba? It is the same person na nagsabi sa amin na walang pumasok na baril doon sa loob ng KOJC. More than 16 days kami doon. Pambira, walang ni isang baril. Ganyan po ka-fake news yung presidente mo, Claire. At ang lalakas, napaka-ipokrito ninyo, tapos kami tatawagin yung fake news. Kung magkano ang naging gastos, ngunit nabanggit ni Yusek Castro na nagkaroon ng pakikipag-ugnayan. Pero ito sinabi nakipag-ugnayan sila dyan. Ma-high blood ako sa panloloko talagang ginawa sa atin. Pero tingnan nyo na lang. Sasabihin kaya nila yan kung hindi nahuli. Diba? Kasi nailabas na-picturean yung number nitong aeroplano. So matche-check. Alam nasa Pilipinas ang may-ari kasi RP ang nakalagay. So Republic of the Philippines. So ibig sabihin hindi ICC. Hindi natin tinulungan ng ICC. Tayo mismo ang nag-traidor sa kapwa natin. Yun yung sinasabi ko. Diba? Tayo mismo. Diba? Kayo mismo, hindi kami Kayo mismo ang nag-traidor sa kapwa nyo Pilipino. Kayo mismo ang gumawa ng paraan para si Tatay Digong ay dalin sa ICC, doon sa The Hague. Diba? Kasi nga sinasabi ko kanina kung walang na-provide ang ICC na sasakyan ni Tatay Digong, pwede nyo siyang i-hold dito sa Pilipinas. Kahit sabihin na magsalita yung ICC sa inyo na dalhin nyo dito si Rodrigo Duterte. Diba? Wala naman kayong pang-service Wala naman kayong sasakyan para sumundo sa kanya dito. Kayo may gustong humuli. Bakit hindi kayo ang pumunta? Diba dapat ganun ang sabihin nyo? Hindi dalhin nyo si Rodrigo Duterte dito. Sige, kami po mag-provide ng aeroplano, gagastosan na rin namin. Diba? Parang napakabait naman masyado ng gobyerno natin. Diba? Ang bait-bait. Kahit ultimo yung sasakyan ni PRRD, ginastusan. Diba? Parang kayo mismo maghahatid dun sa taong aarestuhin ng ICC. Grabe. Ang bait naman. Special treatment, gano'n? Parang gano'n. Masasabi ba natin special treatment yun?
No? Hindi nga special treatment niya sa bilang dating presidente. Grabe yung ginawa kay PRRD. Parang hindi nga siya naging presidente ng Pilipinas, kontratuhin nyo eh. Lalo na si Diwata, kontratuhin niya si PRRD, parang hindi presidente ng Pilipinas, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Diba? Walang karespeto. Pasensya na sa inyo ha. Pero hindi man lang kayo rumespeto. O sige, pagpalagay natin, meron din kasalanang nagagawa sa inyo si PRRD. Paulit-ulit kayong minumura, sinasabihan kayo ng kung ano-anong mga bangag, ganun. Alam natin masakit din sa inyo yun. Pero sana, no? Sana man lang, tinignan nyo na rin yung edad. Yung edad ni PRRD. Diba? Yun na lang sana tinignan nyo eh. May edad na yan. Ganito yan. Alam nyo yung mga ganong klaseng may edad na yon, mag-80 years old, kailangan na nun may kasama. Kailangan na nun may umaalalay sa kanya. Hindi pwedeng siya lang mag-isa. Halimbawa, Mr. President, pasensya na sa masasabi ko. Kung sa nanay mo mangyari yon kay Madam Imelda, 'di ba? Hindi ka rin matatahimik. Kasi alam mong may edad na si Madam Imelda. Kung siya yung hulin dahil nga may mga naging kaso din sa kanya. Kung sa kanya mangyayari yon, siya ang makukulong din. Hindi kayo matatahimik. Hindi rin kayo papayag at mag-aalala kayo sa kanya at ang magiging katwiran nyo, matanda na yan. Diba? May edad na yan. Hindi na pwedeng mag-isa yan. Ganon din yung nangyayari kay Tatay Digong. May edad na yan. Ngayon, may mga bopols na naglalabas ng video, no? May mga bopols na naglalabas ng video na pinapakita yung video ni Tatay Digong na kapag may mga pulis, kailangan may tungkod siya. Kapag walang pulis, diretso na siya maglakad. Alam nyo si Tatay Digong parang hindi nyo kilala. Masyadong mapagbiro. 'Di ba? Ipagpalagay mo, dati niya pa sinabi yun. Alam nyo, ang katawan ng tao nagpapaiba-iba ng estado. Nagpapaiba-iba ng kondisyon yan. Sa ganong edad ni Tatay Digong, kung siya, 'di ba? Hindi mo masasabi na araw-araw siyang magiging malakas. Nag-iiba-iba ng kondisyon yan. Magbabago-bago yan. Na sinabi ninyo, hindi kayo makikipagtulungan. Sabi nga ng iba, niloloko tayo ng gobyernong ito. Baka nga hindi pa nila inamin yan. Kung hindi lang napicturan itong eroplano. Kung hindi lang napicturan yung number. Kung hindi napicturan yung flight number bang tawag doon. Kaya lang nawalan sila eh. Mabubuking na naman sila na nagsinungaling. So napilitan silang umamin. But still, bakit natin ito ginagawa sa Pilipinas? Ganyan na ba kayo ka-insecure talaga sa mga Duterte? Hindi nyo kayang labanan ng patas ang isang babae? Kaya nga sinasabi ko eh, gusto nilang makipagtulungan sa ICC. Ginawa lang nila yon para makipagtulungan. Grabe naman yung pakikipagtulungan na ginawa ninyo. Kayo pa ang nag-provide ng kailangan ng ICC. Unang-una yung service na yan. Yung pakikipagtulungan na sinasabi nyo, go! Pumunta kayo dito sa Pilipinas. Kunin nyo siya. Oh, yung pinapayagan nyo silang pumasok dito. Ginawa nyo na nga yun eh. Halimbawa, ginawa nyo na nga yun eh. Diba? Binigay mo na nga yung kanang kamay mo, bibigay mo pa yung kaliwang kamay mo. Napakabait mo naman. Napakabait naman natin. Diba? Hindi dapat ganun. Pinapasok mo na sila eh. Oh, kailangan tayo pa mag-provide? Kailangan kayo pa? Oh. Kayang labanan ng patas ang isang matanda, kaya ipapadala nyo doon. Dahil alam nyo hindi magtatagumpay ang impeachment. Alam mo, nagagaya na to si Marcos sa tatay niyan talaga. Ang lupit. Mahalaan sa isang pribadong korporasyon para dito. Opo, ina-admit po na ang palasyo po ang nagbayad. Ito, wala ang kwentang vlogger itong animal. Di ba? Nawalan ka ngayon. Ngayon, nasa ng paninindigan mo, Claire. Kung hindi mo matawag na fake news yung presidente mo. Ang gobyerno po, ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So, sabi nga natin, kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Pag hiningi ang assistance, dapat kumpleto. Tayo pa ang naggastos. Grabe, no? Hindi maglilip. Grabe naman yung assistance na yan. Si Marcos, hindi makikipag-ugnayan, hindi makikipag-usap. Anong tawag mo dyan? Kaya nga sinasabi ko, grabe naman yung assistance na binigay. Diba? Yung tipong kapag may huhulihin sila, yung taga-ibang bansa, ay tayo mag-provide. Diba? Tayo mag-provide ng sasakyan. Yung tipong nagaya ka, may lakad tayo pero libre mo ko Ganon? Ikaw ang nag-aya, tapos ikaw ang nag-aya, ikaw ang magpapalibre.
Parang ganun ba yan? Grabe. Budol yun? Hindi, diretsong tanong, hindi ba budol yun? Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, parang hindi din po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment. Hindi yun. Hindi ganun yun. Wala na nga tayo sa jurisdiction ng ICC. Ang kulit-kulit nyo naman eh. Di ba? Kung wala silang sasakyang ma-provide, sila ang may kailangan eh. Papapasukin nyo na nga sila dito eh. Pinayagan nyo na nga eh. Dapat sila nag-provide, hindi kayo. 'Di ba? Kasi kami ayaw naming mahuli si PRRD. Ayaw naming dalin dun eh. Kanino bang pera yung gagamitin nyo? Syempre pera ng taong bayan yan. Syempre kahit naman papano, mahiya naman tayo ng konti. 'Di ba? Oh, yung ipambabayad nyo dun, yun yung mga taong nagbabayad ng buwis na ayaw mahuli si PRRD. Parang sinasangkalan nyo naman dito na kami pa ang mismong gumawa ng paraan para si PRRD mapunta sa dahig. Dahil ang pinambayad nyo, yung pera ng mamamayan, ganun ba yon? Kung sana ba okay lang kung sa bulsa nyo nang galing. Siyempre bilang politiko naman, siyempre alam namin kung ano yung ginagastos nyo. 'Di ba? Pera ng taong bayan talaga yung ginagastos nyo. Kaya nga tayo may buwis Kaya kami nagbabayad para makatulong sa inyo sa gobyerno. Pero sana naman sa tamang paraan. Pero dito sa usaping ito, mali po yung katwiran ninyo. Nasasabihin ninyo na para makumpleto yung pagsuporta o pag-ano pakikipagtulungan sa ICC, kailangan pati yung sasakyan natin gamitin. Pati yung sasakyan nyo dyan. Kung wala silang sasakyan, di hindi nila pwedeng dalhin si PRRD. Ikaw ang may kailangan, ikaw ang mag-provide. Ay nako. Hindi minadali Di ba? Pwede nyo naman ipagpabukas. Hindi kailangan ng jet plane. Hindi na, umuwi pa si Marcos, si PRRD dito naka-private jet? Hindi naman kailangan ng ganun. Pwede nyo namang inantay sana yung desisyon ng korte, tapos, ibinok nyo na lang. Nakamura pa kayo, hindi gumastos ang gobyerno. Hindi naman pasosyal si Tatay Digong Di ba? Alam mo ako sasabihin ko sa inyo, mas gugustuhin pa ni Tatay Digong na pinuwi nyo muna siya, inantay ang desisyon ng korte, pinag-impake nyo siya ng mga gamit niya, kahit na isakay nyo siya sa commercial lane. Kesa naman naka-private jet, nilabag naman ninyo ang kanyang karapatang pantao hindi nyo pinauwi yung matanda, diretso yung flight. Alam nyo bang delikado sa matanda yung flight? Mantakin nyo, no? Tama si Coach Oli. Kakauwi mo lang, syempre may mga jet lag ka pa niyan Tapos sasakay ka na naman sa eroplano. Parang di ba? Sobra-sobra naman grabe ang pamamagod na ginawa nyo kay PRRD. Di ba? Sana wala kayong para kayong sana wala kayong tuloy. Para kayong mga walang tatay. Di ba? Wala kayong mga tatay na matatanda. Di ba? Alam nyo sa sarili nyo yan Alam natin, sige, ginagawa nyo yung tungkulin nyo. Sumusunod kayo sa batas. Anong batas yung sinusunod din nyo? May kasalanan si PRRD. Kaya ganyan. Hindi pa rin po batas ang sinunod ninyo. 'Di ba? Sarili nyong batas ang sinusunod ninyo. 'Di ba? Pero yung pagiging makatao, hindi nyo sinunod. Hindi nyo pinakita yung pagiging makatao. So sasabihin na naman dito, paano na naman yung mga naging biktima ng EGK? Huwag nyo isisingit dito yan. No, yung may mga magko-comment na ganun na anti-Duterte. Hindi dito pinag-uusapan yung mga adik na pinagtatanggol. Ang pinag-uusapan dito, yung taong gumawa ng tama, siya pa yung pinahirapan ng ganyan. Di ba? Nga nagpupunta ng Western Delikado na sa edad niya. Dahil malayo na yung flight. Di ba? Alam niyo naman yan sa may edad. Delikado na po yan. Yung ganyang kalayo. Sabihin niyo, minadali niyo. Kasi wala kayong plano antayin ang desisyon ng korte. Kasi gusto ninyo si Marcos lang ang magdi-design. Yan ang totoo. Alam mo kayo na lang ang sumagot. Di ba? Doon sa mga nagtatanong sa akin kung may secret deal. Etong si Boying at saka to si Marcos sa ICC. May natanggap pa sila o talagang sadyang takot lang sila kay Sara. Pero hindi po normal sa isang tao na magsasalita ka on live TV. Pwede siguro kung one-on-one lang. Pero on live TV tapos bigla mong babasuhin. Bigla mong babaguhin. Pag inisip mo, presidente yun. So, tatak yun. Alam mo yun. SOJ ka, Secretary of Justice. So, alam mo, yung sasabihin mo yan patungkol sa ICC, tatata. Tapos biglang binago. So, ibig sabihin, masyadong malaki yung kapalit para lokohin nila yung Pilipino. Masyadong malaki yung presyo na matatanggap nila o kung ano man yung matatanggap nila sa pagpapadala kay Tatay Digong sa ICC para budulin ng Pilipino at kainin yung sinuka nila, yung kinain nila ulit. Malaki ang pakinabang nila.
Hindi mo naman kasi gagawin yan. Ay sinabi mo, hindi po pwede. Sabi mo, it's a threat to our sovereignty, tapos bigla mo pinapasok. Di ba? Oh. So, can we blame the people? No, we cannot. Ang tanong, bakit? Kaya nga sinasabi nung iba eh. O kaya ginawa niya yan, kasi nga lagi siya minumura, laging binabastos, laging ginaganon. Hindi naman kasi mangyayari yung mga ganyang bagay kung si Sara Duterte ay hindi winalangya. Di ba? Hindi sila magagalit yung mga Duterte kung ang mga Duterte sinamahan nyo hanggang sa huli. Kasi dapat, kanino ba dapat manggagaling ang pagdepensa kay VP Sara? Siyempre sa mga tunay niyang kasama dati. Diba? Sa mga kasama niya dati, wag na lang yung tunay, parang ang pangit pakinggan. Doon sa mga nakasama niya sa unit team. Ang buong akala ni VP Sara, doon sa sitwasyon na ganyan, may makakasama siya. May magtatanggol sa kanya. May didepensa. Kaso wala. Walang nakialam. Diba? Parang pinabayaan siya sa ere. Nilaglag siya sa ere. So bilang ama, ano magiging emosyon ni PRRD doon? Ano magiging reaksyon niya? Ano? Ngingiti ba siya? Matutuwa ba siya dahil sa nangyayari sa anak niya? Di ba hindi? O ipagpalagay natin, sasabihin na naman nila. Dati pa sinasabi ni Digong yan eh. Kay BBM, dati pa. Hindi pa nagtatandem si ganto, ganyan, bangag, ganun. May nagbabanggit ng ganun si PRRD. Kung alam na palang ganun ang sinasabi, bakit hinayaan pa na magtandem si VP Sara at saka si BBM? Diba? Diba parang ano naman yun? Kung sinasabihan ka na ng ganun, bakit pinilit mo pa yung sarili mo? Dapat hindi na, diba? So talagang umapoy lang to, talagang yung salitang ganito, yung usaping ganito, is umapoy lang talaga simula nang nagkaroon dyan sa confidential fund na yan. Simula nang hinalungkat yan. Simula nung nalaman nilang number 1 si VP Sara sa mga survey, doon na nagsimula yan. Na buong akala naman ng mga Duterte na merong didepensa sa kanya na tinuturing nilang kaibigan. Kaso nga lang, walang nangyari. Walang nagsalita para kay VP Sara. Walang nagtanggol. So, sino ang magtatanggol sa kanya? Siyempre, unang-una, ang kanyang tatay. Alam naman natin si Tatay Digong ganun magsalita. Diba? Laban kung laban. Magaspang magsalita si Tatay Digong. Talagang kung ano gusto niya sabihin, sasabihin niya sa'yo. Deal ba? May presyo ba? Palit ulo ba? May pakinabang ba? Takot kay VP Sara? Kayo na po sumagot dyan sa comment section. Ito, pakinggan natin ha. Merong magandang announcement si Boying Remulla. Tandaan niyo po ang apelyido, Remulla. Boying Remulla may announcement about ICC. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. Ang pinag-uusapan dito, ICC, hindi natin kailangan sila sa ating bansa. Yabang no. At May wag ganun-ganun silang pa. pupunta rito. At wag na wag silang pupunta rito. About sa ICC, eto. Wag na wag kayong pupunta rito. Parang sinabi niyang gano'n, no? Ang tapang, wag kayong pupunta rito, ICC. Hayaan nyo nang kami ang magdala sa inyo sa kung sinong kailangan nyo dito. Kami na mismo ang maghahatid, no? Special special delivery. No? Parang gano'n, no? Ito po ay Secretary ng Department of Justice. May punto naman si Boying. Huwag na huwag kayong pupunta rito. Bakit? Secretary of Justice. Ibig sabihin gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Huwag kayong pupunta. Kami maghahatid dyan para hindi na kayo mapagod. Ay, insulto nyo. Bakit kayo pupunta rito? Hindi nyo ba alam ako ang bossing? Ako Secretary ng Justice. Pupunta ang ICC dito? Ibig sabihin, walang hustisya dito? Tinatarantado nyo ba ako? Gano'n, parang gano'n na sinasabi dito si Boying. Tuloy. Sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority. Naku, usurpation of authorities. Ano ba ibig sabihin yung usurpation na yan? Yung parang hindi ka naman pulis, manguhuli ka. Or wala ka naman karapatan, wala kang soberanya. Tapos bigla kang manguhuli. Ibig sabihin, wala kang posisyon. Wala kang sa lugar. Tapos mag-aasta ka na para kang otoridad. Yan. Bawal yan. Hindi yan po pwede sa ICC. According kanino? Sa akin? Kay Boying. Tuloy. Government. Magkakaproblema tayo lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC... Yun pala eh. Magkakaproblema pala lahat eh. Bakit kayo yun ang problema ng eroplano na maghatid kay PRRD? Parang kayo yun ang problema, hindi sila eh. Violation ng batas? Sabi ni Boying, violation ng batas. Pag pumunta rito at pag nakialam ang ICC. Kailangan niya ng mga bansa... Ang sarap pakinggan, no? Nako. Kala mo totoo? Ano to Ano ba ito mga to? Africa? Sudan? Oo. Sudan. Kailangan ito ng Sudan.
Somalia, Haiti, Haiti, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan, Afghanistan. sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno. Doon sa magulo at walang gobyerno, tanong, kayo na sumagot, may gobyerno ba tayo? So ang ibig sabihin, sinasabi ni Boying ganito. O doon kayo makialam sa mga lugar na walang gobyerno. So ang Pilipinas, wala palang gobyerno. Parang totoo naman, parang wala naman tayo nararamdaman eh. Hindi No, parang ganun ang ibig sabihin nun. Wala tayong gobyerno. Wala tayong korte. Wala tayong hustisya dito. Kasi kung meron tayong hustisya dito sa Pilipinas, kung may kasalanan si PRRD, pwedeng dito siya hatulan eh. Ang kasalanan na binibintang sa kanya, ang kasalanan na sinasabi sa kanya, Pilipino rin yung mga naging biktima daw, di ba? Ni PRRD. So dapat Pilipino rin lang lumiti sa kanya. Hindi taga-ibang bansa. Hindi pwedeng makialam ang banyaga sa kaso ng kapwa Pilipino sa Pilipino. 'Di ba? Hindi sila pwedeng makialam. Hindi po pwede sa Pilipinas ang ICC, hindi naman tayo Somalia. Di ba? Hindi naman tayo Afghanistan. At hindi naman magulo ang gobyerno ng Pilipinas. May gobyerno naman tayo. Doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng justisya. Alam mo naman pala eh. Nangingialam kayo ICC, huwag nyo kami magagalit sa inyo si Boying. Magagalit, huwag nyo kami pakikialaman. Punta sa lugar, maaaring ang ICC, makialam. Kasi dito, hindi sila pwede makialam talaga dito. Linaw, no? Dito, hindi sila pwede makialam. Approve, Boying. Approve ako sa lahat ng sinabi mo. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.